Saan napupunta ang buwis mo? Sa bayan ba? O sa bulsa ng iilan? Bawat Pilipino nagbabayad ng buwis. Opo, lahat tayo. Kung empleyado ka, otomatikong kinakaltas ang income tax sa sahod mo. Kung bumibili ka naman ng bigas, kape o sabon, may value-added tax o VAT na nakadagdag sa presyo. Kung nagpapagasolina ka, may excise tax naman sa petrolyo. At kahit maliit na negosyo nagbabayad ng buwis sa bayan. Kaya kahit hindi mo ito napapansin, lahat tayo nag-aambag. Pero kung lahat tayo nagbabayad, hindi ba dapat alam din natin kung saan napupunta ang buwis na yan? At dito papasok ang usapan natin sa video na ito. Marahil sasabihin ng iba masyadong technical yan, mahirap ipaliwanag, hindi yan maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Sabi nila yun. Tara, subukan nating intindihin. Magsimula tayo sa pambansang budget. Para sa 2025, mahigit 6.3 trillion pesos ang pambansang budget ng Pilipinas. Trilyong halaga. Nakaka-overwhelm, no? Parang imposibleng intindihin kung saan napupunta ang ganyang kalaking pera. Kaya subukan nating gawing simple. Isipin na lang natin na parang 100 pesos ang buong budget. Hindi ito literal, kundi isang halimbawa para mas malinaw kung paano hinahati ang pera. Ayon sa datos ng People's Budget Coalition, sa bawat 100 pesos, 62 pesos agad ang nakatali sa mga obligadong bayarin ng gobyerno. Ito yung automatic na binabayaran, pambayad ng utang ng bansa, national tax allotment, o ang bahagi ng buwis na otomatikong ibinabalik sa mga lokal na pamahalaan at sweldo ng mga empleyado sa gobyerno mula nasyonal hanggang lokal. Ang natitira, 38 pesos lang. Ito ang tinatawag na allocable portion. At ito ang perang pinagdidesisyonan ng gobyerno kung paano gagastusin para sa taon na pinagbabudgetan. Kung i-convert sa totoong halaga, halos 3.9 trillion pesos ang diretso sa mga obligadong bayarin at nasa 2.4 trillion pesos lang ang talagang budget o halaga na pinagdidesisyonan at least for the year 2025. Ano ang kahulugan nito? Ang 38 pesos sinasabi natin. Bilang analogy, ito yung pinanggagalingan ng lahat ng bagong programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura hanggang sa ayuda at iba pang serbisyong panlipunan. Ito ang bahagi ng budget na talagang pinagdidesisyon ng taon-taon kung paano gagamitin para sa mga Pilipino. Mula sa ehekutibo, patungong lehislatura at balik sa ehekutibo. Ginamit natin ang 100 pesos bilang halimbawa para ipakita ang hatian ng budget pero sa totoong buhay nga, hindi po ito barya. 6.3 trillion pesos ang pinag-uusapan natin para sa nakaraang 2025 at kung mali ang mapuntahan kahit maliit na porsyento nito, ibig sabihin bilyon at pwedeng umabot pa ng trilyong piso ang maaaring masayang. Classroom na hindi natatayo, gamot na hindi nabibili, at pamilyang tuluyang napapabayaan. Kaya kung ang tanong ay, saan napupunta ang buwis mo? Sa bayan ba o sa bulsa ng iilan? Ang sagot, nasa atin kung paano natin babantayan. Sa episode 2, ipapakita natin kung sino ang nagdedesisyon sa mga pondong ito, paano binubuo at pinapasa ang budget ng bansa, at bakit ang 2025 budget mismo ay puno ng kontrobersiya.